Good morning, good afternoon, good evening mga pinsan. Welcome back to Mad Corner. Most probably, it is not new to you that I am in the hobby of basketball card collection. I already made several episodes and even my heartbreaking box breaks content are up for you to watch later. I will put the links down below. In the process of collecting, it is normal for you to meet new people. Isa sa mga unang nakilala ko through Cards Bros that makes content would be Tito Jeff. This channel is dedicated for basketball cards and ako mismo yung mga ginagawa niya, pinapanood ko sila. We even made a box break content during a trade night sa Cards Bros. Ayun, sawi kami. Talo. Few months ago, nag-open na yung card shop niya. And syempre, out of curiosity, I want to know kung ano ang meron sa Tito Jeffrey Card Shop. In short, pupuntahan natin siya. You can also visit his store at 3rd floor, Tutuban Prime Block sa Divisoria. If you are planning to start your NBA card collection or curious where to buy, then this episode is for you. Ito na no mga pinsan, nandito na tayo sa loob ng Tutuban Prime Block. And pag akyat mo dito sa 3rd floor yan, makikita mo na agad yung NBA Cards by Tito Jeffrey. Ito na yung store niya. Ayan, kitang-kita na siya. So nandito na tayo sa store ni Tito Jeffrey. Ayan, di ba? Nakita nyo naman yung mga details kung saan siya makikita. And yun nga, ulitin ko na lang, 3rd floor, Tutuban Prime Block dito sa Divisoria. Para ano na lang din, para alam din nila yung exact address. PB902, 3rd floor, Tutuban Prime Block. Ayan, tapat kami ng basketball court and tabi kami ng library. Actually, importante yung basketball court. Kasi ako kanina, doon ako sa kabila ng galing. Yung basketball court, nandito lang. Yan. So, yun na lang yung gawin yung landmark din pag magtatanong-tanong. So, yung first question ko lang naman, Tito Jeffrey, is, curious lang ako, paano ako nag-start sa hobby? Isa yung pinakauna. Nagsimula kasi ako before, pandemic kasi yun. Siyempre, nung mga pandemic times, wala tayong masyadong ginagawa. And ang tanging pwede mo lang gawin is either mag-video ka or manood ka ng video. So ako, ginagawa ko both. Nagsimula ako as an unboxer ng mga Tito stuff. Kaya nga Tito Jeffrey, diba? Kasi Tito stuff yung mga inaano ko, mga rice cooker, electric pan, basta mga cellphone, ganun. Okay. Anything na something na Tito. Kasi syempre, Shopee lang naman yung mabibila natin. Then if ever kung may bibilin sila, papadala nila sa akin na unbox. Parang ganun. Wow. One time, naisip ko, what if kaya mag-content ako ng something na, alam mo yun, yung parang very Tito. Yung mga laruang mga Tito, kunwari mga Beyblade sana, mga ganun. Naisip ko, nakita ko si Paolo Tomenes. Actually, yun yung idol ko eh. Idol ko sa shoes, na ukay-ukay shoes. Nakita ko na nag-NBA card. So sabi ko, subukan ko. Tinignan ko, nakita ko na parang mahal. Okay. And ginawa ko, bumili ako ng nag-check ako sa Shopee, nakita ko doon may mga repack. Doon nagsimula yung channel. First updated or first uploaded ko is February 14, 2021, which is Valentine's Day. And yung first video na yun parang nag-boom. So, trinay ko ulit, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Okay lahat. So, ginawa ko siya sa sariling channel. Yun ba yung start mo sa channel or yun yung start mo sa hobby? Yun yung start ko sa hobby kasi ang pinakaunang card na nakuha ko nun is Reggie Jackson na certified. Yun yung base cards pa yun. Tuwan-tuwa ako kasi kinang-pinang pa siya na gano'n, diba? Pero yun yung parang nagsimula lang ako na gusto ko lang gumawa ng content. Pero habang tumatagal, na-enjoy ko na enjoy mag-collect. And every time na nag-open ako, parang feeling ko, alam mo yun, it's so fulfilling sa part na masaya ako sa ginagawa ko. Actually, totally agree dun sa part na yun. Kasi as a collector din naman, yung mga non-tangible stuff, parang ganun siya eh. Hindi mo ma-explain minsan, hindi mo makita, hindi mo mapaliwanag. Basta gusto mo siyang gawin, na-enjoy mo. Technically, yun. Di ba? Ano yung naging challenge or biggest challenge mo sa pagbuo na itong store mo dito? Dami. Isa lang. Pero syempre, una sa lahat, finances. Mahirap magtayo ng isang store na hindi ka ready sa finances. Kasi una sa lahat, yung total renovation, yung pagpapaayos dito, yung stocks mo, syempre yung mga gamit dito, yung rent and everything. Yun ang pinaka-importante, yun ang priority mo. Meron ka dapat finances na ready para may magamit ka to build up this one. Pero yung isa pang siguro is, kasi ako, taga Makati ako, pero ngayon parang Tagig na kami. Okay. Kasi parang doon kami sa area na yun, and this one is Tondo. So, yung layo, medyo malayo yung distansya, pero thankful ako kasi yung girlfriend ko taga dito lang, si Abby. Shoutout kay Abby. Taga dito lang sa may area. So, siya yung nagbabantay dito most of the time pag wala ako. Okay, so guys, number one,
finances. So, dapat may pera kayo. Number 2, hanap kang girlfriend. Yung proximity. Joke lang, proximity, di ba? Kailangan nyo din consider yon definitely. Okay, gets. Sabihin natin, 3 players. Bigay ka ng 3 players na lagi nilang hinahanap. And sa tingin mo, bakit sila yung hinahanap lagi? Okay, so first things first, ang sold out namin ngayon is Austin Reeves. Siyempre kasi, alam mo na, medyo hype si AR ngayon, tapos FIBA pa, ganun. So, wala talaga. Second one is si LaMelo Ball. Meron talagang every now and then nag-check ng LaMelo Ball dito. Kasi, yun nga, habang mababa siya ngayon, kinukuha na nila. Siguro yung third one is si Ja Morant. Diba? Okay. Surprising, diba? Ja Morant. Meron laging naghahanap ng Ja Morant dito every now and then. Kasi, diba may suspension. Oo. So, lahat ng cards is under frozen value or lower pa. Oo, sobrang Once kasi na bumalik yun, sure yun na it would go up. Well, totally understandable. Kasi isa din ako, bumili din ako lately nung purple na my house ni Ja. Kasi sobrang, you can't pass sa price na binigay nila. Kaya, ayun. Siguro merong mga honorable mentions dito like si LeBron, si Curry, syempre, matik na yun. Pero yung mga players talaga na hindi natin in-expect na mabibili dito or most of the time kinukuha, yung tatlong yun. Surprisingly, walang Luka. Kasi ako nag-expect ako na may Luka dun sa top 3. Wala. Actually, maraming Luka dito. Maraming Luka sa shop. So, kung gusto nila tignan, pwede silang pumunta dito. Sobrang daming Luka dito. Pero meron naman bumibili. Hindi nga lang kasing dalas. Tulad ni AR. Parang gano'n. Galing So bagay kasi, iba din kasi yung hatak personally dito sa Philippines ng Lakers in general in general. Pogi kasi. Well, isa pa yun. Factor yun sa mga nagko-collect din, pogi. Totoo yun. Ano pa ba tayo? Lalayo pa ba tayo? Sige na, pogi na. Diba? Totoo naman. Wala tayong magagawa dyan. College looking Tapos ang linis, walang tato. So, okay, so top 3 players dito na laging nahanap. Austin Reeves, LaMelo Ball, and Ja Morant. Pag pupunta kami dito, what should we expect? Ano yung ine-expect ng mga tao? So, pag pupunta kayo dito, guys, syempre, viewer mo So, pag pupunta kayo dito, syempre expect nyo na we give it much lower. Una sa lahat, this one is hindi naman sa pag-aano bro, pero syempre, pangmasa yung area. What can we offer is much lower prices. Siguro, you can buy here cards as low as 5 pesos. Pero don't expect na may superstar doon. Pero may mga cards kami dito na sobrang steal. Minsan hindi ko na rin alam kung okay pa ba yung presyo ko or talagang steal. Kaya punta na lang din sila dito to know it better. Okay, so technically, it's a budget friendly. And yes. I think ako personally, pag mga gantong cases, it's a good way or it's a good place to start your collection. Kasi parang ito yung mag-o-open sa'yo Siyempre, normally mag-start ka. Yun nga, sabi mo ng 500, 300, ganyan. Then eventually, you'll grow and then from that, bahala na kayo. Pero so, guys, if you're planning to start your collection, this is a good spot. Lapit lang kami. Actually, accessible naman kami sa mga transportation stuff. Kasi meron din parking dito. Ayan, katabi lang namin yung parking lot. So, napag-isipan talaga mabuti itong area na to. Kasi para kahit paano pag pumunta sila dito, hindi masyadong hassle sa part nila na walang parking, na walang masakyan. All types of transportations meron dito. May LRT, may bus, may jeep, may e-trike, e-bike. Ayan, pwede rin kayong mag-parking dito sa tabi namin. Future plans dito sa store mo. Kasi ako napansin ko, dito sa location mo, parang wala kang competition. Honestly, or hindi lang ako hindi lang ako sanay sa area around Divisoria. Pero feeling ko, wala. Tapos nag-ikot-ikot ako dito. Ikaw lang yung NBA card store dito. So, ikaw, ano yung mga future plans? Future plans? Siguro, tuloy pa rin kami dito. Pero may mga bagay kami na ilalagay dito. I-add dito, like siguro mga boxes din. Maglalagay rin kami dito siguro ng mga consignment other than NBA. So, for now kasi NBA cards tayo. Pero for the long term kasi, we're thinking na mas okay din na parang gawin siyang hobby shop pag nagkataon. With toys. Like siguro, hindi naman, syempre, NBA by Tito Jeffrey naman yung channel ko, yung shop. Pero syempre, may mga hobbies din like Magic the Gathering, yung mga One Piece, yung mga waifu, yung mga ganung cards ba, mga Yu-Gi-Oh! So, technically, baka maglagay rin kami dito very soon. Okay. Magiging total hobby store na siya. And siguro,
in the long term, ganap kami ng other locations. At other location. Pwede. Adventure plans di ba? Mandaluyong area. Pero parang magiging ano na yun, Tito Jeffrey Hobby Shop. Pag Hobby shop na talaga. So, okay, tama. Ano na lang din, sa mga players, ako, personally, kasi pag nakikita kita, binibili mo yung mga, technically random Sobrang random wala akong maisip na distinct player na hinahunt down mo talaga. So, ano lang, ikaw, sinong PC mo? Or probably three players din. Okay, so ang PC ko talaga, alam naman ng mga viewers ko yun, bro. Parang si Devin Booker talaga. Nakatabi lang siya. Steady lang siya dito. Pero, syempre low-key LeBron fan ako ever since Miami Heat. Meron akong mga LeBron na tinatabi. And syempre si Luka rin. Ganon. Kasi before, planning din ako ng Austin Reeves. Kaya lang, kakapost ko pa lang ng video na ganyan. Mag-chat na, Tito, magkano po yung ganyan? Tito, magkano po yung ganito? So, naubos yung Austin Reeves ko. Okay. Syempre, kung babalik ako doon sa tatlo. Siguro Luka, LeBron, and Devin Booker. Hindi ko alam yung Devin Booker, pero alam ko na, tatandaan ko na share mo before, yung sa LeBron part. Devin Booker, hindi ko. Okay, Devin Booker. Well, maganda naman yung future ng Phoenix ngayon, so good chance. Mga tito at mga tita yan. Yun yung tawag ko kasi sa mga viewers ko. So, don't forget to subscribe na lang din sa channel natin, NBA Cards by Tito Jeffrey. And syempre sa channel ni Miguel. Ayan, you can find us siguro, lalagay niya somewhere dyan. So, ito yung display cabinet namin. As you can see, meron ditong dalawang display cabinet na acrylic. So, dito sa taas is yung tinuturing kong tatlong GOAT. Ayan, meron tayong Jordan, Kobe, and syempre LeBron. Ayan, meron sila dito. May mga specific prices yan. Pag walang price, not for sale. Parang ganon. Ayan, meron din dito yung mga graded cards, just in case lang. Pero put you graded lang. Kung gusto lang naman nila. Then dito, mga rookies. Pero si Bones, hindi ko alam kung ba nandyan yan. Then sa baba is yung mga, rookies din talaga. Rookie cards din. On the other side, actually ito medyo interesting to. Ito yung mga pinirmahan ng mga idol ko sa hobby before. Like, this one, pinirmahan to ni Paulo Tomenes. Ayan, yung Devin Booker ko. May pirma ni Paulo Tomenes dito. Yung si Ukay Ukay Shoes King. Then, Sir EJ sa banda, yung isa sa mga biggest collector ng LeBron. And, syempre, si Carlo Ople. Ayan. Yung mga nasa likod is yung AD doon, bigay ng subscriber ko from Canada. Ayan. Then, ito naman is subscriber ko rin, binigay. Pero, maganda siyang tignan dyan. Yung nasa dulo naman, si TJ Warren. Yan yung pinakaunang slab card ko na napull. Ayan. Then, dito, Luka, Steph, and yan. Dun sa baba yung mga LaMelo, dapat kaya lang nabili na nung last time. So, nilagyan mo na ng display. So, dito naman, pagpunta nyo dito, andito yung mga sealed boxes. And yan, kita nyo may mga sealed boxes dito. Dito yung mga vintage cards. And yung mga supplies, if ever kung gusto nyo bumili dito, naubusan kayo, pwede kayong dumaan. And ito yung parang pinaka-main area namin for cards talaga. Kasi andito yung starting natin, 5 pesos lang. Kaya ito yung binibili ng mga newbie talaga. Ayan, naubos na. So ito, may 10 pesos dito. Then for 50, lahat ng 50 above is naka-top loader or naka-mags. Pero this one is yung mga top players siguro in the near future. And syempre, yung mga mas magagandang parallels and inserts. Yan, yung mga kilalang player like ito, meron sa bonus dito na 50 pesos lang. Yan, si Stuart, meron ditong short print, Skylar Mays na 50 pesos lang din na disco. Yan, so marami pa dito. Then if ever kung bago lang kayo na collector or gusto nyo mag-start pa lang sa collecting sa hobby, meron din kaming ino-offer dito na mga repack, kaya lang 100 pieces to bro. 11 na lang siya ngayon. Medyo naubos siya, kaka-restock lang namin last week. So, we'll try to restock din siguro within the week. Ayan, meron kami ditong mga vintage cards. This one is 20 pieces. 20,000 pieces cards. And binibenta namin to 10 pesos each. Meron ditong mga superstars like, ayan, sila Tyrone Hill, sila Karl Malone, sila Clyde Drexler. Ayan, marami pang iba. Ayan, kunwari this one, Ron Harper. Ayan, may shock pa dito. Yan. So, if ever kung gusto nyong magtingin-tingin dito, you can just look at this. Kung pumunta man kayo, sabihin nyo lang sa nagbabantay dito. Ito na mga pinsan. Sinecheck na natin yung mga bin nila dito. O, yun na nga. Nakita mo na agad. Franz Wagner. Akin na to. So, we're starting to collect Franz Wagner as well. And by the way, nagbibigay sila na ito. So, technically, add to cart, di ba? Ayan. Normally naman, pag pumunta tayo sa mga shows or mga events, di ba? Lagi nyo naman nakikita na iniisa-isa ko talaga yung mga ganito kasi you can really find good deals like this one. O, di ba?
Actually, not bad for this. Even Mobley. Sa mga bins kasi na ganito, minsan makakita ka talaga ng mga hindi mo ina-expect na very good bean, just like what we found. So, masasuggest ko sa inyo mga pinsan, if you're around the area, around Divisoria or Manila area, check nyo to at kung gusto nyo din mag-start ng yung collection or if you want to add something in your collection or bumili lang, in general, ng sports cards or NBA cards to be specific, check nyo tong sports cards or NBA card shop ni Tito Jeffrey. Ayun na nga no, mga pinsan, kakauwi lang natin galing sa store ni Tito Jeff. It is nice to see na lumalabas yung mga ganong hobby store dahil nagkakaroon ng additional gateway for enthusiasts or mga gustong mag-collect. Mga pinsan, if around Manila area or Divisoria area kayo, check nyo yung NBA card shop by Tito Jeffrey. At ang malupit doon, nakabili din tayo ng card natin. Ito, ayan, makita nyo, Franz Wagner. We will add Franz Wagner in our collection. At binigyan pa tayo ng freebie. Sabi pala ni Tito Jeffrey, if you're going to buy there, automatically bibigyan niya kayo ng freebie. Mga pinsan, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Don't forget to like and mag-comment na din kayo. If you have any suggestions, write it down. At syempre, don't forget to subscribe in our channel. That will really help me moving forward dito sa ginagawa natin. That is it for me on this episode, mga pinsan. Hopefully nag-enjoy kayo and definitely I will see you again next week for a new episode. Mad Corner, I'm out! You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return